Hello mga pards, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano man po ang inyong ginagawa sa araw na ito. Ngayon mga pards, meron po tayong gagawin na isang microwave. Ayan. Ang problema po nito mga pards, ayaw pong uminit. Ayan. Yung mga inilalagay po nating pagkain sa loob, hindi po siya umiinit. Ayan. Kaya sinubukan po natin itong tasa na may tubig. Titingnan po natin kung ito po ay iinit. Kaya samahan niyo po akong gawin ito nang makakuha po kayo ng idea kung sakali man po magkaganito po yung inyong microwave sa bahay. Ayan, kapasin-pasin nyo po mga parts, umiikot po yung tasa at may ilaw po sa loob yung ating microwave. So okay, buksan na natin at walang kainit-init mga parts. Ayan, hindi man lang po uminit yung tasa at yung tubig. So tanggalin na natin yung pagkakasaksak at gawin na po natin to. So ayan mga parts, andito na po tayo sa aking shop. At ito po ay bubuksan na po natin at aalamin po natin kung ano po yung naging problema. Mabilisan lang po yung ating video mga parts. Kung bago lamang po kayo dito sa aking YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong mga upload na video. So ayan po mga parts at alisin na po natin itong cover na to. Ayan. Ngayon mga parts, lagyan po natin ng kahoy sa ilalim or atang para po mas madali po natin itong ma-troubleshoot. So ito, gagamit po tayo ng kahoy mga parts. So ayan mga parts, kitang-kita na po natin yung kanyang laman loob. So okay. I-check po natin itong ating capacitor, saka itong transformer, pan, saka itong kanyang timer. Ito, yung pihitan dito, mga parts. Saka yung kanyang mga switch. Ayan. Ito, double check po natin yan. At titignan po natin kung ano po yung naging problema, kung bakit po siya ayaw uminit. Gagamit po tayo ng analog multimeter, mga parts. At set po natin to sa times 10. Okay, mga parts? Alin po ba ating unang i-check dito? So, okay. Tingnan po natin yung ating timer. So, itong mga pihitan na to. Tingnan po natin kung ito po buo pa. Baka dito nagmumula mga parts. Ayan, tapusin nyo po yung ating video mga parts na makakuha po kayo ng idea. Kung sakali man po magkaganito yung inyong microwave sa bahay. So, okay, yung ating timer mga parts buo naman. Okay, buo po siya mga parts. Ayan. So, dito naman po tayo. Ayan. Tingnan po natin itong ating switch. Ito, may switch po yan mga parts. Dalawa po yung switch niyan. Isa dun sa taas at isa dun sa baba. Ito, yung isang switch sa baba. At ito yung sa taas. Okay? So, ayan mga parts, test na po natin. Kailangan po naka-close yung pinto ng ating microwave pagka po magte-test po kayo ng switch. Ayan. Okay, buo po yung isang switch sa taas. So, buo din po ito, mga parts. Ayan. So, next na gagawin po natin, mga parts. Ayan, ayusin ko lang yung ating multimeter. So, ito, yung kanyang magnetron, kung tawagin. Ito, check po natin yung magnetron niya. Ayan po mga parts, yung kanyang magnetron grounded. So, okay, tingnan nyo po. Grounded po siya. Dapat, wala po tayong makukuhang resistance doon pagka dinikit po natin sa body ng ating magnetron, yung isang ating test probe. So, okay, grounded. So, ang naging problema po nito yung kanyang magnetron. Saka titingnan po natin yung kanyang ito yung yung fuse. At saka yung diode, saka yung capacitor kung okay pa. So
So, okay pa po yung kanyang fuse. Okay pa mga parts. So, tingnan po natin yung diode. Meron din po kasi itong diode mga parts. So, ayun o. Ayun o, nakikita niyo po mga parts sa tabi ng kanyang capacitor. Diode, okay. Check po natin. So, sira na rin po yung kanyang diode mga parts. Ayan o, kapasin-pasin niyo po mga parts. Papalitan na rin po natin to pag pinalitan po natin ng magnetron. So, okay. Check po natin yung kanyang capacitor. Ayan, ito po yung kanyang capacitor mga parts. So, ayan, alisin po natin. So, i-discharge po natin mga parts para po yung ating multimeter hindi po masira. Ay, yung ating digital multimeter pala ating gagamitin. Pagka po kasi magte-test ako ng capacitor, ang ginagamit ko po yung digital multimeter. So, okay, set po natin sa microfarad. So, ayan mga parts. So, okay, test na po natin. Kahit baliktaran po yung ating test probe, okay dito mga parts pagka po magte-test tayo ng capacitor ng ating microwave. So, okay mga parts, palitan na rin po natin yung ating capacitor. Ayan, medyo mahina na rin po. Palitan na po natin. Para po sigurado po tayo. Ito po yung ating bagong magnetron. Mga parts, tingnan nyo po, itetest ko po yung ating bagong magnetron. Tingnan nyo po yung pagkakaiba ng buo at yung pagkakaiba ng sira. So, okay. Bagong-bago po ito ang ating magnetron. Ginagamit ko kamo. Ayan. Ayan mga parts. So, okay. Ayusin po natin yung ating multimeter. So, okay mga parts. So, test po natin. So, ayan, may nakukuha po tayong resistance. Yung isang test probe po natin, ilagay po natin sa body ng ating magnetron. So, wala po tayong makuhang resistance. Hindi po pumapalo yung ating multimeter. Hindi po katulad dun sa isang magnetron natin, na pag nilagay po natin yung isang test probe natin sa body ng ating magnetron, pumapalo po yung ating multimeter. Tingnan nyo po dito mga parts, yung sirang magnetron. Okay, oh. Kitang-kita nyo po mga parts, kahit saan po natin na itapat yung ating isang test probe sa body ng ating magnetron, pumapalo po siya. Ibig sabihin nung grounded po yung isang magnetron natin, yung nakakabit. Saka itong capacitor, saka itong diode, papalitan po natin. So, okay. Yun po yung naging problema ng ating microwave. Saka titingnan nyo po dito, may fuse pa po sa ibabaw yan. Yan. So, ito, yung ating mga parts, yung ating transformer. Titingnan nyo rin kung ito po buo. Ayan. Pero madalang na madalang po ang nasisira ng transformer ng ating microwave. Kasi may mga fuse po yan. Protektado po ng fuse yan. Ang pangkaraniwan po nasisira yung magnetron at saka yung kanyang capacitor. Ayan po mga parts, maraming salamat po.